po, dako tayo sa ating communion, sa ating pag-alaala sa ating Panginoon. Purihin natin siya dahil napakadakila ang ating Panginoon na siyang gumawa ng lahat ng bagay upang sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya, magkaroon tayo ng benepisyo, kalayaan sa lahat ng trahedya sa buhay. Salamat sa Diyos dahil siya ang nagbigay sa atin ng kapahingahan. Hallelujah, yung kanyang paghihirap ay naging kayamanan natin, kanyang mga sugat, naging mga kagalingan natin. At sa kanyang pagdurusa, tayo ay guminhawa. Siya ay namatay, upang tayo ay mabuhay. Purihin ang Diyos sa kanyang kadakilaan. Tayo manalangin. Father, thank you. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. Binigay mo ang iyong anak para sa amin upang siya ay upang kami tubusin sa kanyang kamatayan sa krus. Salamat po, Diyos, sa katapatan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, kami ay nabigyan ng buhay, kami na benepisyohan sa lahat ng aming pangangailangan sa buhay. Kami pinalaya sa lahat ng mga pagbibihag ng kaaway sa aming buhay. Salamat po. Pinupuri ka namin na mga dinadakila ka namin. We thank you, Father. We thank you sa iyong katawan na nabayubay at nagbigay sa amin ng benepisyo at sa iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, nagpabanal sa amin at inalis lahat ng aming mga kasalanan. Kami ngayon ay katwiran mo na, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kadakilaan. In Jesus' name, Amen. Sabay-sabay po tayo sa tinapay at dugo. The blind can clearly see, the deaf can loudly hear, the mute began to speak with Jesus, with Jesus, with Jesus. It is the power of God brings all the healing. Only the name of Jesus, sickness is leaving. His shining glory will enlighten away. Shekinah glory fill our lives. Hallelujah, hallelujah. The blind can clearly see, the deaf can loudly hear, the mute began to speak with Jesus, with Jesus, with Jesus. It is the power of God brings all the healing. Only the name of Jesus, sickness is leaving.
power of God brings all the healing. Only the name of Jesus, sickness is leaving. His shining glory will enlight our way. Shekinah glory filled our lives. Hallelujah, hallelujah. It is the power of God brings all the healing. Only the name of Jesus, sickness is leaving. Shining glory will enlight our way. Shekinah glory filled our lives. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Hallelujah sa oras na ito. Muli, narito tayo nagsama-sama upang magbulay-bulay, makinig ng salita ng Panginoon. Hallelujah! At salamat sa Diyos sa kadakilaan niya dahil pinahayag na uli ng Panginoon ang kanyang salita. Salamat sa natapos nating pag-aaral ng nakaraang linggo at patungkol po sa pananampalataya. Tunay nga dahil kung wala pong pananampalataya, hindi po natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? At ngayon po dako tayo sa Marcos naman po, Kapitulo 5, versikulo 21 hanggang 43. Hallelujah. Saglit lang po ito. Amen. Hallelujah. Dako po tayo sa salita ng Diyos. Sabi po sa 21, si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa ng nag-aagaw buhay po ang aking anak. Ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipos sa damit ninyo? Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipos sa damit niya.
Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong balahin ang guro," sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ni Jairo, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya mga tao, maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya ay natutulog lamang." Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata. At pumasok sila sa kinaroroon ng bata. Hinawakan ni Jesus ang ang kamay ng bata at sinabi, "Talita, kuhum," na ang ibig sabihin, "Ineng, bumangon ka." Noon di bumangon ang bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang. Mahigpit na pinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos utos niyang bigyan ng makakain ang bata. Pagpalain ng Diyos ang kaya pagkabasa ng kanyang salita. Ang mensahe po natin sa umagang ito ay patungkol sa mga ginawa ng ating Panginoong himala. At salamat sa Panginoon, hallelujah, dahil siya ay tunay na makapangyarihan at lahat ng may sakit at karamdaman ay kanyang pinagagaling. Salamat sa Diyos. Kaya ang pamagat po ng ating mensahe ay Jesus healed the sick and raised the dead. Pinagaling niya yung may sakit at binangon niya yung mga patay. Parang upgrading ng pananampalataya, no? Una, heal the sick, pinagaling niya yung may karamdaman, at sumunod ay binuhay niya yung patay. Meron pong parang level ng pananampalataya. Kaya sa umagang ito po yung mensahe natin about faith pa rin, kasi minsan ito yung nakakaligtaan ng maraming Kristiyano na ang pananampalataya ay pinanghihinaan, pinanglulupaypayan. At hindi po dapat ganon, dahil alam natin na ang pananampalataya ang tanging susi upang yung kapangyarihan ng Diyos ay gumalaw at kumilos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. At tingnan po natin yung mensahe sa umagang ito. Patungkol po dun sa babaeng dinudugo. O makita po natin na yung babae, naubos na yung, nung simula, yung babae ay nakatuon sa lahat ng kanyang kayang gawin. Di po ba? Sabi kasi, sabi rito, naubos na sa verse 26, hirap na siya sa sakit na iyon, at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian at paggagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling, salip lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Ibig sabihin, nang simula ay siya ay nakatuon sa kanyang kakayanan. Dahil marami siyang pera, ang alam niya ay pwede siyang gumaling dahil lahat ng doktor ay pinuntahan niya. Pero sabi doon, sinuri siya ng mga doktor at walang magawa yung doktor. At makita natin na lalong lumalala yung kanyang karamdaman. Pero isang araw, nabalitaan niya ang Panginoong Jesus. Eto na, nung naubos na yung kanyang ari-arian, di wala na siyang pag-asa, hindi siya makapagpadoktor.
Nakaupo siya sa gilid ng kalsada at nabalitaan niya. Nababalitaan niya ng Panginoong Hesus ay nagpapagaling, gumagawa ng himala. Kaya nung mabalitaan niya, dadaan ng Panginoong Hesus doon sa lugar nila, inabangan niya. Nandun siya sa gilid ng kalsada at inabangan niya. Kaya nung dumarating na yung maraming tao, alam niya na si Jesus yun, sumabay siya sa mga tao. At sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Makita ninyo, merong, ang nangyari, nung wala ng paraan na siya'y gumaling sa lahat ng kanyang kayang gawin, isa na lang ang dumating sa kanya. Na mabalitaan niyang Panginoong Hesus, sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling na ako. Ibig sabihin, this time nagkaroon siya ng pananampalataya. Amen? Nakita niyo yung ano magagawa ng pananampalataya? Ang magagawa ng pananampalataya, kayang kilusin yung ating mga kailangan sa buhay. Ganun po. Kaya nung nakipagsiksikan siya, at pinipilit niyang maabot yung laylayan, nung maabot niya yung laylayan, naramdaman niya na siya'y gumaling. Tumigil yung kanyang pagdugo. Ibig sabihin, may naranasan siya, may na-experience siya. Ganun po yun. Kaya po, nung maramdaman naman ni Jesus, ng ating Panginoong Hesus, na may lumabas na kapangyarihan sa kanya, makita niyo yung ng kapangyarihan ng Diyos, nakita ninyo? Nung mahipo yung kanyang damit, may naramdaman siyang kapangyarihan lumabas sa kanya. At makita niyo, sabi niya, sino humipo sa akin? Sabi ng mga alagad naman niya, Panginoon, napakaraming tao, nagsisiksikan sila. At hinihipo ka nila. Makita natin dito sa oras na ito, ay maraming taong humahawak sa ating Panginoon Hesus. Maraming taong gustong lumapit sa Kanya at hinahawakan siya. Kaya lang, makita natin, iba yung paghipo nitong babae. Hindi nga siya nahawakan eh. Laylayan lang ng damit ang kanyang nahawakan. No? At nung mahawakan yung kanyang damit, ay nakaranas siya ng kagalingan. Sabi ng Panginoon, sino humipo sa akin? At makita natin na may naranasan, may naramdaman ng Panginoon na lumabas na kapangyarihan sa kanya at dumaloy dun sa babae na humipo sa kanya. At makita natin at nung oras na yan, hinahanap niya, yung babae ngayon nanginginig, natatakot. Nagkaroon siya ng, natatakot siya dahil may naranasan siya sa Panginoon. Lumapit siya sa Panginoon at sinabi niya yung buong katotohanan. Ito yung sabi. Sabi niya, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nung nagkukwento yung babae, sabi niya, hinipo ko lang po yung damit ninyo at ako'y gumaling, sabi niya. At sabi naman ng Panginoon, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kasi hindi siya inilayhan si Jesus. Kasi hindi nga alam ni Jesus na lalapit siya. Pero may naramdaman ng Panginoon at alam niya merong gumaling. O, kita ninyo yung manifestation ng Diyos noon, ng Panginoon noon. At sabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kita ninyo yung magagawa ng pananampalataya. Kasi, ang kapangyarihan, hindi po mauubos sa ating Panginoong Hesus. Nandun po sa Kanya lahat ng kapangyarihan. Kailangan lang po may pananampalataya upang ang kapangyarihang ito ay dumaloy sa buhay natin. Kagaya po sa ating buhay. Halimbawa, meron tayong pangangailangan o meron tayong suliranin at problema. Kung pinipilit natin gawin yan sa kakayanan natin, hindi natin mararanasan yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Pero kung tayo magtitiwala at mananampalataya na kayang gawin ng Panginoon yung mga suliranin natin, makita nyo magre-release po yung kapangyarihan mula sa ating Panginoong Hesus. Sabi dito anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, may magagawa yung pananampalataya mo. Kasi sa Panginoon, kompleto po siya. Hindi mo kayang gumawa ng anumang bagay upang mapalakas siya. Hindi po, kompleto po ang Panginoon. Ang kailangan lamang, manampalataya ka. Kaya sabi yung kaligtasan, ay natanggap natin dahil sa biyaya ng Panginoon sa ating pananampalataya.
Natanggap natin yung biyaya, yung lahat ng ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Natanggap natin yan, nang tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. And yung kapangyarihan nag-release po sa atin. Kaya nung first time na tanggapin natin ng Panginoon, nagkaroon tayo ng kalayaan. Di po ba? At yung iba, may sakit at karamdaman, pinapagaling ng Panginoon. Na-release po yung kapangyarihan. Bakit? Dahil sa pananampalataya natin. Amen. Kaya po napahalaga ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, iaangat ka niyan. Palalakihin ka niyan. Paluluwagin ka niyan. Payayamanin ka niyan. Kung ikaw ay mananampalataya sa lahat ng pangako ng Panginoon, and you always confess the promises of God mula sa kaibuturan ng iyong puso, matatanggap mo po yung lahat ng bagay na sinasabi mo. Higit pa doon. Kasi dito sabi ng babae, mahipo ko lang yung lalayan ng kanyang damit. Sabi niya, gagaling na ako. Hindi pa siya gumagaling noon. Hindi pa niya nahihipo. Sabi niya, gagaling na ako. Nagkumpisal na po siya ng positive. Dahil yun yung pananampalataya niya. Kaya sa buhay natin, halimbawa may mga suliranin tayo, may mga bagay na nahihirapan tayo sa buhay. O nais natin umangat. Manampalataya tayo sa Panginoon. Mag-meditate tayo sa salita ng Diyos. Dahil alam niyo, habang nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, may mga salita dyan na nagsasalita sa atin. Ibig sabihin, naging rema sa atin. Kapag merong word na nagsalita sa atin, angkinin mo yon at ikumpisal mo yon at sampalatayanan mo yon. At alam niyo mangyayari? Yung mismong salitang yon nagsalita sa iyo ay magaganap sa iyo. Yun po yun. Ganun po. Kaya yung si Jesus pinagaling niya yung may sakit dahil merong pananampalataya. Sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi niya pinag-pray kasi. Galing sa pananampalataya ng babae, yung kanyang kagalingan. Yung kapangyarihan na nasa ating Panginoong Hesus. At nung nampalataya sa ating Panginoong Hesus, nag-release yung kapangyarihan. Yun po ang kailangan natin. Upang maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos, kailangan manampalataya tayo. Amen. Hallelujah. Woo! Jesus healed the sick. Kung ikaw man may sakit, manampalataya ka na kaya kang pagalingin ng Panginoon. Manampalataya ka, Lord, kahit dampi lang, magaling na ako. Kahit isang patak lang ng iyong dugo, magaling na ako, Panginoon. Ganun po. Kumpisal mo yung faith mo sa Panginoon. Huwag mo nakasarado ang bibig. Kailangan ikukumpisal mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Upang maranasan mo yung kapangyarihan nito. Kailangan maging buhay sa iyo yung pananampalataya mo. Huwag ka nag-aalinlangan. Kaya pinagaling ng Diyos yung may sakit. At ganun din kung meron ka sakit. Sakit sa bulsa. Sakit sa kabuhayan. Sakit sa pananim. Sakit sa business. Kayang ng Lord pagalingin lahat yan. Baka yung business mo hindi umaangat, hindi lumalaki. Manampalataya ka na kayang pagalingin ng Panginoon, kayang lunasan ng Diyos yung business mo. Kaya niyang bigyan ng pabor yung business mo. Doon nga po sa mga, lalo sa mga in-check, di po ba? Naglalagay sila ng maraming mga, ang tawag doon, sa atin anting-anting ang tawag doon. Yung pang-akit ng mga customer. At nangyayari nga, kasi may pananampalataya sila. Gaano pa kaya kung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus? Na yung business mo pagagalingin ng Diyos, pasisiglahin ng Panginoon, palalakihin ng Diyos. Amen. Yung taniman mo, iingatan ng Panginoon, poproteksyonan ng Diyos. Meron nga pong isang pastor, missionary pastor sa Mindoro.
may tanim po silang palay. Yung palay pong yon, pag inani nila, tinatabi po nila dahil pagkain po ng mga misyonaryo yun. Yung iba pinagbibili. At kalimitan po, pagkain yun ng mga misyonaryong pumupunta ng Mindoro. Ito pong nangyari. Yung pong palay, yung may hinog na po, aanihin na lang. Kaso may dumating na bagyo. Na ano pa nga po sa Facebook yan eh. May dumating pong bagyo, ang lakas ng bagyo. Tapos ang ginawa nila, nanalangin sila. Panginoon, iligtas mo yung aming palay. Dahil alam mo ito aming pinagkukunan ng pagkain ng iyong malingkod. No, pinagpray lang po nila buong gabi yun. Nanampalataya sila na kayang gawin ng Diyos yun. Alam nyo kinabukasan, pinuntahan nila yung palayan. At yung himala, lahat ng kaliwa, sa kanan, sa harapan, sa likod, dapa ang palay. Pero yung kanilang palay, nakabangon po, hindi po dumapa. Himala po yun. Kayang gawin ng Diyos yung himalang bagay. Sabi ko nga sa iyo, marirelease yung kapangyarihan kung meron tayong pananampalataya. Ikukumpisal natin, sabi kasi ng Biblia, meron bang mahirap na bagay sa ating Panginoong Jesus? Sa ating Panginoon? Meron bang mahirap na gawin ng ating Panginoong Jesus? Sabi ng Bible, wala. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Kaya nga manampalataya ka na ang Diyos gagawa sa iyong buhay. Ang Diyos ay kikilos sa buhay mo. Hindi ka hanggang dyan lang na para kang baog na hindi na manganganak. Hindi yung hanggang dyan ka na lang, wala ka ng pag-asa. Hindi ako nakatapos ng college. Hindi ako makahanap ng magandang trabaho. Meron po akong isang kaibigan, mananampalataya po ito. Grade 3 ang tinapos. Taga-Tanawan po. Pero hindi po siya pinanghinaan ng loob. Hindi nga po marunong bumasa at pumirma sa cheque, yung asawa niya pumipirma. Alam niyo, meron siyang business. Yung business niya ay kikiam, hotdog, putlong, hamburger. Maliit lang po pwesto niya sa palengke. Pero alam niyo, pinasigla ng Diyos yung kanyang business. Umaga pa lang, alas 4 ng umaga, hanggang alas 11 ng gabi, bukas sila. Siya yung pinakamalaking kumikita sa palengke. Kasi walang imposible sa Diyos. Kaya ng Diyos lutasin ang problema mo. Amen? Kaya ng Diyos pagalingin ang sakit mo, kung ano mang sakit yan. Saan man may sakit ka. Maring hindi physical, o maring spiritual. Sabihin mo, ay, ganito na lang ako, hindi na ako lalagong Kristiyano. Hindi po. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kayang paunlarin ng Diyos yung spiritual na buhay mo. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinampalatayan mo ang Panginoong makapangyarihan. Amen. Kagaya nitong COVID na ito. Di ba? Malala. Matindi. Pero, kung tingnan mo, karamihan ng gumagaling ay mga Kristiyano. Meron mga namamatay, pero karamihan at pinapagaling ng Panginoon ay yung mga mananampalataya. May pananampalataya sa Panginoon. Amen. Dahil bakit? Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, kaya kang proteksyonan ng Diyos. Kahit anong kalagayan mo, ano nangyayari sa iyo, ano man nangyayari sa paligid mo, kaya kang ingatan ng Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. He can heal the sick. Ano bang problema mo? Hallelujah. Tuloy po tayo. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang iyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Ngunit nang marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ibig sabihin, nung marinig nila yon, ibig sabihin, baka akala ng mga tao ay si Jairo ay bibigay na.
Sabi niya siguro kay Jesus, Jesus, okay na, patay na yung anak ko. Pero hindi. Inunahan siya ng Panginoong Yesus. Sabi niya, huwag kang matakot. Manampalataya ka lang. Ibig sabihin, hawakan mo yung pananampalataya mo. Dahil nandito ako, sabi ng Panginoon. Hawakan mo. Huwag mong bibitawan yan. Kasi, ang unang pananampalataya ni Jairo, sabi niya, nung makita niya si Jesus, nagpatira pa siya. Lumuhod. Sabi niya, Panginoon, pwede bang patungan mo ng kamay yung aking anak naghihingalot, mamamatay na? Alam niya na pag pinatungan ng Panginoong Jesus ng kamay yung kanyang anak, ay mabubuhay. Yun yung kanyang pananampalataya. Kasi sabi niya rito, sabi niya, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Ibig sabihin, habang nananampalataya ka, hindi pwede manaig kahit kamatayan. Amen. Hindi pwedeng manaig kahit kamatayan. Kung mananampalataya ka lang. Wow. Amen? Tuloy po natin. At hindi pinayagan ni Jesus sumama sa kanya mga tao maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita niya nagkakagulo ang mga tao. May nag-iiyakan na nanaghoy. Pagpasok niya sa kanya sinabi sa kanyang pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo na nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya ay natutulog lang. Amen. Kay Jesus, hindi patay ang bata. Ibig sabihin, sa ating Panginoon, hindi patay yung bata, natutulog lang. Kaya pinagtawanan siya ng mga tao. At ito nangyari, nung pumasok si Jesus, sabi niya, pinalabas niya yung mga tao, naiwan yung magulang at yung tatlo niyang alagad. At pagkatapos pumasok sila. Ito, makita nyo, merong authority si Jesus. Nung pumasok niya, hinawakan yung kamay ng babae, sabi niya, Talita, kumi. Sabi niya sa Greek word kumi, dito tinagalog, kuhum, sabi niya. Ang ibig sabihin, ining, bumangon ka. Ikinuman niya yung katawan ng babaeng bumangon. Kinuman niya. Ining, bumangon ka. With authority. May authority po yun. May kapangyarihan po yun. Hindi yung, Ining, pwede ba? Hindi po. Nung hawakan niya, sabi niya, Ining, bumangon ka. Meron pong authority. Meron siyang inalis, meron siyang pinaalis sa lugar na yun, yung kamatayan. Ibig sabihin, mabuhay ka. Kamatayan, lumayas ka. Ganun po ang Panginoong Yesus. May kapangyarihan siya sa kamatayan. Kaya po, bumangon yung babae at pagkatapos, lumakad. Sabi ng Panginoon, huwag niyo ipagsasabi itong mga bagay nito at binigyan ng pagkain yung babae. Yung bata. Alam niyo sa buhay natin, kung minsan marami ng patay. Marami ng patay sa atin, mga patay na panaginip, patay na pangarap. Amen? Hindi man literal na kamatayan. Pero marami sa atin. Vision, namatay na. Minsan ministry, namatay na yung ministry. Na parang hindi nababangon. Pero makita natin dito, pwede mo i-command. Hallelujah. Bakit? Kasi wala na nga ang Panginoong Yesus. Di ba? Punta tayo ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Wala na ang Panginoong Yesus, nandun na sa kanang bahagi ng trono ng ating Ama. Ang ginawa niya, pinadala yung Espiritu Santo. Hallelujah. Yung Espiritu Santo, ang pangatlong kapahayagan ng Diyos. Na siya rin ang anak, siya rin ang ama. Kaya lang, sa kapahayagan ng Espiritu Santo. Ganun po. Sabi ng Panginoon, hindi kayo iiwang ulila. Kasi dito, kasama-kasama nila si Jesus. Kasama ng mga apostol. Nakikita nila. Kaya nung umalis na si Jesus, sabi niya, hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Hindi ko kayo iiwang ulila. May sasamahan kayo ng aking Espiritu Santo.
na siya isa sa inyo at sumasa inyo magpakailanman. Ibig sabihin, pupunta siya sa atin, sa ating katawan. Ganun po. Ngayon na po yung ating kalagayan. Dalawa na po si Jesus eh. No? Kahit nung sa panalangin na may mga sakit, tayo mananampalataya, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Sabi sa Acts, you will receive power after the Holy Spirit is come upon you. Pag dumating ang Espiritu Santo sa inyo, ay magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan yon? Kagaya ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ganun po yun. Kapangyarihang mabuhay katulad niya. Yun po number 1. Kapangyarihang mabuhay katulad ng ating Panginoong Hesus. Yung ganun po ang ibig sabihin. No? Kaya, kailangan maunawaan natin yung kapahayagan ng Diyos na sa panahon natin ngayon, ang kapahayagan ng Panginoon ay ang kanyang banal na Espiritu Santo. Kaya lagi natin siyang gagalangin, respetohin. Siya'y Diyos na kasama natin. Amen. Hindi ka nga makapagtatago sa Kanya. Ano mang lihim mo, alam Niya. Kaya sabi ng Panginoon, higit pa rito ay magagawa ninyo sa John, sabi po sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin, kita nyo ay magagawa ang mga ginawa ko. Kita nyo, ang nananalig sa kanya, hindi ranking ng ministry. Hindi niya sinabi, ang mga pastor, ang mga bishop, ang mga propeta, hindi po. Ang nananalig, ibig sabihin, lahat na mananampalataya. Lahat na mananampalataya ay magagawa ang mga ginawa ko. Amen. Magagawa ang mga ginawa ko at higit pa kaysa rito, higit pa sa ginawa ng Panginoon, magagawa natin. Nakita niyo, ang Panginoon hindi madamot. Ibinigay lahat sa iyo. Kung ikaw'y manampalataya, ibinigay sa iyo yung banal na Espiritu upang magkaroon ka ng kapangyarihang mabuhay na katulad ng ating Panginoong Hesus. At magawa yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus, higit pa sa ginawa niya. Kaya kailangan sensitibo tayo sa Espiritu ng Panginoon. Baka nga, merong may sakit dyan na gusto ng Lord ay pag-pray mo. Ikaw na may natatakot. Ibig sabihin, hindi mararanasan nung may karamdaman yung kagalingan. Dapat, sabi niya, binigyan ka ng kapangyarihan. Pag tanggap mo yung Espiritu ng Diyos, kaya dapat po, pakanasain natin na dumating sa ating Espiritu ng Diyos, mabautismuhan tayo ng Banal na Espiritu Santo upang maranasan natin mismo ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Kaya sabi niya, magagawa niyo lahat. Kaya ngayon, sino na naglilihan sa may mga sakit? Yung mga mananampalataya na. Kasi magagawa mo na yung nagawa ng ating Panginoon at higit pa sa nagawa niya. At marami na po nakagawa niyan. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alinlangan. Dahil ang Diyos na tinanggap natin ay makapangyarihan kasi siya pa rin yung nagpapagaling. Si Jesus pa rin yun. Pag nilihas mo ang may sakit at binanggit mo yung pangalan ng ating Panginoon Jesus, siya yung nagpagaling, hindi ikaw. Ikaw yung ginagamit niya. Dahil ikaw yung nabubuhay na katulad niya, kaya pwede ka niyang gamitin na gumawa ng himala at hiwaga dito sa lupa. Amen. Ganun po ang gusto ng Lord na gawin sa mga mananampalataya. Na tayo maging instrumento ng Diyos sa mga taong, mga kapos, mga walang-wala, yung mga wala ng pag-asa sa buhay. Ano po? Yung mga patay na ang pangarap, patay na ang relasyon, na parang hindi nabubuhay. Hindi mabubuhay po yan. Hallelujah. Manampalataya ka lamang. Maraming marirestore. Dahil ang Diyos ay kapangyarihan. Sabi ko nga sa inyo, yung kapangyarihan, nasa Diyos lahat. Kailangan lang may mananampalataya dito sa lupa. Kaya ngayon tayo mananampalataya, nananalig sa Kanya, sa ating nagre-release yung kapangyarihan ng Diyos. At yung taong ipagpipray mo,
kapag binahagi na ng salita ng Diyos at nanampalataya, doon po magre-release yung kanyang kapangyarihan. Ganun po yun. Kaya kung meron kang dumaraan ka sa sitwasyon ngayon na parang patay na lahat, parang kala mo wala na. Hindi po. May karapatan kang i-command ang lahat ng patay. Patay na business, command it. Command mo siya na mabubuhay ka sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Relasyon na namatay, panalangin mo. I-declare mo na mabubuhay po yan. Manampalataya ka lang. Amen? Marami na pong patutuo dyan na ginawa ng Panginoon Jesus. Kaya sa atin po, wag tayong manlupaypay. Habang tayo may sabi nga ng Panginoon, pag meron kang sinliit ng butil ng mustasang pananampalataya, yung pananampalataya na walang butas, walang bukbok, pero ganun kaliit na butil ng mustasa, sabi niya, utusan mo yung bundok na malipat sa dagat, mangyayari. Sabi ng Panginoon. Ibig sabihin pananampalatayang walang pag-aalinlangan. Amen. Kaya dapat magpalago tayo sa pananampalataya. Paano tayong lalago? Magbasa tayo ng salita ng Diyos. At gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ito na yung panahon natin. Panahon ng mga mananampalataya. Na pagalingin ng mga sakit, buhayin ng mga patay. Sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Nasa Kanya yung kapangyarihan. Hallelujah. Siya yung source ng kapangyarihan. Dapat magmumulan naman sa atin yung source ng pananampalataya. Dahil siya rin nagbibigay ng pananampalataya. Siya yung nagpapasigla ng ating pananampalataya. Kaya, manatili tayo sa Panginoon. Amen. Palago tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dahil nandun lang ating pag-asa. Nandun ang ating himala. Nandun ang ating mga hiwaga. Kahit sa ating buhay, sa buhay natin ngayon, dito sa lupa, sa ating proteksyon sa pandemic na to, humingi tayo ng kapangyarihan mula sa Diyos. Manampalataya tayo na kaya tayong ingatan ng Panginoon. Manampalataya tayo na kayang selyuhan ng Diyos yung buhay natin. Amen. Hindi tayo kayang salingin ng anumang virus na yan. Bakit? Kung tayo na nanampalataya, living in God's purpose, nabubuhay sa kalooban ng Panginoon, hindi hayaan ng Diyos na masaling ka ng gawa ng Diyos. Dahil ikaw ay gawa ng Diyos. Ikaw ay creation ng Diyos. Walang hihigit sa iyo. Hindi higit ang mga trahedya. Hindi higit ang mga problema. Hindi higit ang mga pandemic and virus. Hindi kahigitan yan. Dahil ang Diyos mo ay higit sa lahat. Siya ay higit sa lahat. Amen. Walang mahirap sa Kanya. Lahat ng bagay kaya niya gawin. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Father God, salamat po sa oras na ito. Lord, maranasan ka ng iyong mga anak sa oras na ito. Banal na Espiritu Santo, kumilos ka sa iyong gumalaw ka sa iyong maranasan ka nila, ma-experience ka nila. Naramdaman nila yung pag-ibig mo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Father God, right now, ito yung panahon mo, O Diyos, banal na Espiritu. Magpakahayag ka po sa buhay ng bawat anak mo na nakikinig ngayon. Magpakahayag ka. Maranasan. Huwag po kaming madala ng anumang mga bagay. Huwag kaming madala ng anumang mga material na bagay. Kundi manatili kami sa iyong kapangyarihan. Manatili kami sa iyong pag-ibig. Father God, manatili kami sa pananampalataya sa iyo. Hallelujah. Father, bless your people right now.
bless them, prosper them, protect them. In Jesus' name, Amen and Amen. Sige po, dako tayo sa benediction sa oras na ito. Natin mga kamay, tungo natin sa ating sa video ito. Tanggapin nyo ang dakilang pagpapala ng Panginoon. Tanggapin nyo ang kapahingahan. Tanggapin nyo ang kapayapaan. Tanggapin nyo ang kasaganaan mula sa Kanya. At mula sa araw na ito, dinitira ko ang pagpapalat, biyaya sa bawat isa. Ang kalusugan sa bawat isa. Ang kagalakan sa bawat isa. Salamat, pagpalain kayo ng Panginoon ngayon at pagkailanman. Amen.